Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa pagbabalik ng kampiyon, Manny Pacquiao, tinumog saan man magpunta. Pambansang kamao, nagpatutsada sa mga diskumpiyado sa pagkapanalo niya laban kay Juan Manuel Marquez. Magpakatotoo ka, maging Pilipino ka. Hospital arrest para kay dating Pangulong Arroyo, pinayagan ng korte. Anorexia nervosa ni Arroyo, mas delikado raw at kailangan agad pagtuunan ng pansin. Abot sa 20 kaso, ikinakasapa ng palasyo laban sa dating Pangulo. Pero arrest warrant sa kanya, mawawalang bisa sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyong ideklarang iligal ang COMELEC DOJ panel. Exclusive ang pinakabagong video ni Janelle Manahan sa ospital. Handa na raw tumistigo sa kaso ng napaslang na nobyong si Ramjen. 50 sentimong provisional fare increase sa jeep. Posibleng maaprubahan bago matapos ang taon. Sa China, batang lalaking nahulog sa hukay, naipit ng patiwarek. Sa Amerika naman, pagbuga ng pepper spray ng pulisya sa mga rallyista, kinondena. Ina-assist Mark Heras, engaged na nga ba? At Julina Magdangal at Mark Escueta, ikinasal na! Magandang gabi po, pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na hospital arrest muna si Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kasabay niyan, itinanggi ng korte na minadali ang pagpapalabas ng mandamiento de aresto o warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Nakatutok si Mark Salazar. Ang detention cell na ito sa Southern Police District Headquarters ang isa sa mga tinitingnan ng PNP na pwedeng pagkulungan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero sa ngayon, mismong ang korte na nagsabi sa St. Luke's Medical Center sa Global City muna mananatili ang Congresswoman ng Pampanga. Si Arroyo ay kasama sa 3 taong sinampahan na noong Biyernes ng kasong electoral sabotage na isang non-bailable offense. Na-serve na ang warrant of arrest kay Arroyo at kina Attorney Lintang Bidol na dating Provincial Electoral Supervisor ng Maguindanao at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Kanina ibinalik na ng PNP ang mga warrant of arrest. The court cannot just issue an order sending him to any other ordinary detention center because of some factor to be considered like his health condition, his status as former president and now as Congressman of the Republic of the Philippines. Ibinigay ito ng korte sa kampo ni Arroyo kahit hindi pa ito formal na hinihiling sa korte. Nasa probinsya pa raw ang doktor ng dating Pangulo kaya di pa napipirmahan ang medical record na nagsasabing ikasasama ng kondisyon ni Arroyo kung ilalabas ito sa ospital. Sa preliminary hearing kanina, binawi na rin ng mga abogado ni Arroyo ang inihain na motion na kung may question sa Pasay Court para hawakan ang kasong electoral sabotage. Dapat daw kasi sa Sandigan Bayan ito inihain. Yung una kasi, divided yung mga lawyers. Sabi ko, sige, bahala na kayo, file ninyo kung gusto nyo file. Pero ako, ang paniwala ko from the beginning, RTC ang may jurisdiction. Sa labas ng Pasay RTC, nag-ingay naman ang ilang magbabantay sa ikikilos ng korte at maninigurong mahahatulan ang anilay guilty sa kanilang sariling paghusga. Tiniyak ng Pasay RTC Branch 112 na hindi minadali ang paglabas sa warrant of arrest laban kay Arroyo. Pinag-aralan daw ito ni Judge Jesus Mupas. Bago magtanghali nung Biyernes, isinampa ang kasong electoral sabotage. Pasado alas 4, pinalabas na ng korte ang warrant of arrest. Mabagal pa yon sa ibang magagaling na OS dahil ang babasahin lang naman information. So kung sa inyo katulad nyo magagaling, baka kalahating oras tapos na. Ipinagbabawal rin ng korte na ilabas sa publiko ang mugshots ng dating Pangulo.
Sa Biyernes itutuloy ng Pasay RTC Branch 112 ang hearing. Tatalakayin at didesisyonan ang hiling ng prosecution para sa whole departure order at ang hiling ng depensang ihinto ang paglilitis at ipagpaliban ng warrant of arrest dahil sa kanilang motion for reconsideration sa DOJ COMELEC panel. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Samantala, hindi raw pwede ilagay sa pangangalaga o yung tinatawag na kustodiya ng Kamara si Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Ayon kay Deputy House Speaker Erin Tanyada, hindi mapoprotektahan ng mababang kapulungan ang kapwa nila mambabatas dahil may inilabas na ang warrant of arrest o mandamiento de arresto laban sa kanya. May tuturing din daw na tinatawag na capital offense ang kasong kinakaharap ni Ginang Arroyo. Dahil dyan, hindi makakadalo sa mga sesyon si Ginang Arroyo maliban na lang kung papayagan siya ng korte. Gayunman hindi raw pwede basta tanggalin sa pwesto ang kongresista. Mangyayari lamang daw yun kapag nahatulan na siya ng guilty sa kasong electoral sabotage. Pwedeng magkaroon ng caretaker. Nandiyan naman po si Congressman Mikey Arroyo who used to handle that district. So he may be assigned also to look after. Mainit ang naging pagsalubong sa ating pambansang Tamaong Manny Pacquiao sa kanyang pag-uwi dito sa ating bansa. Sa airport at sa lahat ng kanyang pinuntahan ngayong araw na ito, pinagkaguluhan si Pacman. Pinakasabik siyempre sa kanyang pagbabalik ang kanyang mga anak na ilang linggo rin siyang hindi nakasama. Nagpasaring pa si Pacquiao sa mga hindi kumbinsido sa naging panalo niya laban kay Juan Manuel Marquez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bago pa man lumapag ang PR Flight 103 na sinakyan ni Sarangani Representative Manny Pacquiao at asawang si Jinky galing Amerika, excited nang nag-aabang ang apat nilang anak sa NAIA 2. Ang panganay na babaeng si Princess, may ginawa pang welcome home banner. I have a help of my yaya to color this one. Oh, Yaya helped you? Card. Yaya helped you with that? Huh? Yes. Okay. Which one's for mommy? The flower. The flower. Oh, what will you tell daddy and mommy when you see them? I love you, mommy. I love you, daddy. Congratulations. We miss you. Welcome back. Welcome back home. Walang I love you. I love you. Agaw eksena rin ng bunsong si Queenie. Happy birthday, class, and keep you. Happy birthday to you. Mahigpit na yakap at mga halik ang isinalubong ng apat sa ama't ina. Si Pacman, halatang na-miss ang mga anak na hindi niya mabitaw-bitawan. Todo pasasalamat ang pambansang kamao sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Bagamat aminado siyang di siya masyadong masaya sa ibinigay niya sa laban nila ni Juan Manuel Marquez, malinaw naman daw na siya ang panalo. Di naman daw pwedeng sa lahat ng laban niya, bugbog sarado ang kanyang katunggali. Ang paniniwala ko bago pa natapos yung 12 rounds ay lamang ako at panalo ako, pero yung yung iniisip ko na ibigay ko na magandang laban hindi ko nagawa. So medyo hindi masyado akong kumbinsido sa performance ko. Dahil sa kontrobersyal na desisyon sa labang Pacquiao Marquez 3 na umusan ni Floyd Mayweather Jr. si Pacman bilang pound for pound king ayon sa Yahoo Sports, ESPN at Sports Illustrated. Hindi ko alam kung saan lumabas yan at siguro sa ibang mga tao lang siguro na hindi dugong Pinoy ang nag-iisip ng ganyan. Doon naman sa mga ibang tao na naniniwala na hindi tama yung decision, magpakatotoo ka, maging Pilipino ka. Naging kontrobersyal man ang desisyon sa huling laban ni Pacman, para sa maraming Pilipino, hindi pa rin matatawaran ang galing ng pambansang kamao. He is still my idol. He's still the best. I hope he'll fight Mayweather. He's still great. He's still great. Still a heart of a champion. Siya pa rin ang the best sa buong Pilipinas sa category sa timbang niya. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.
Grande ang naging pagsalubong kay Manny Pacquiao sa isang hotel sa lungsod ng Pasay kung saan siya nagalmusal at gaya ng dati, nagpunta si Pacquiao sa simbahan ng Quiapo para magpasalamat. Ang tumutok ay si Lala Roque. The 8th Division World Champion, Manny Pacquiao! Gaya ng dati, malapiesta ang Heroes Welcome kay Manny Pacquiao sa Midas Hotel sa Pasay. May ring pa na ginawa at kung todo music at confetti pa. Sinalubong din siya ni Miss World First Runner-Up Gwendolyn Rue. Sa isang maikling press conference, diretsyong sinagot ni Pacman ang ilang mga tanong. Sa career mo, masasabi mo bang si Marquez ang tinaguriang tinik sa lalamunan sa lahat ng mga boksingero? Isa sa ano rin, parang alam mo si Marquez, isa sa pinakamagaling na counterpuncher. Kasalanan ko rin ang lahat ng mga pangyayari dahil hindi ko masisisi yung mga tao na magkaroon sila ng doubt sa pagkapanalo ko dahil sinanay ko kasi sila na palagi akong panalo ng knockout o binubugbog ko yung kalaban ko. Ngayon, baka naman payagan nyo akong pwedeng manalo kahit sa close fight. Diba? Agad nagtungo si Pacman sa restaurant ng hotel para mag-almusal na espesyal na inihanda ng GMA Network para sa kanya. Kasama sina GMA Chairman at CEO Atty. Felipe L. Gozon, GMA President at COO Gilberto Arduavit Jr. at kasama si Senior Vice President for Corporate Services Group at Chief Finance Officer Felipe S. Yalong. Naroon din si Solar Sports Chairman Wilson Tieng. Danggit at sinangag ang unang kinain ng pambansang kamao. Sandali ring nakimbanding ang kanyang mga anak. Sa gitna ng mga usap-usapang susunod ng mga kaharap ni Pacman, aminado siya. Minsan, hindi na nga umaayon ang kanyang mga galaw sa dapat niyang gawin. Naranasan daw niya ito sa laban niya kay Marquez. Tayo ay tumatanda. Tayo ay kumbaga sa lumilipas yung ang bukas ay hindi natin mapwedeng ibalik ngayon. Diba? Lumipas na. So, kailangan tanggapin natin yung katotohanan kung sakali man na dumating yung time na hindi yung isip natin malakas pa pero yung respa ng katawan natin ay hindi na malakas. Gayunman, hindi raw niya uurungan ang hiling ng mga taong malapit sa kanya. Siguro diretsuhin na niya si Mayweather. Dahil pag tinalo niya si Mayweather, talo na rin niya si Marquez. Wala naman duda kung sino nanalo eh. At ang suporta natin sa ating champion will always be there, 110%. O sinong gusto mong next kalaban ni Dad? Mayweather. Pwede bang sabayan? Pagsabayan na lang? Tulad naman na nakagawian, nagsimba si Pacman sa Quiapo kasama ang misis na si Jinky. Kahit tanghaling tapat, pinagkaguluhan siya ng mga tagahanga. Sa loob ng simbahan, nagsalita si Pacman sa harap ng mga nagsimba at binigyang pugay ang mahigpit na kalabang si Marquez. Mabait pala yung tao, mabait pala ang nasalin din. At siguro, nadala lang siya ng yung mga sinasabi niya sa akin noon. Nadala lang siya sa mga buyo sa kanyang mga kasamaan. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.